Shalom! Welcome back to my channel! I'm Paul Casper Rubing, and for today's video, nandito nga tayo sa Laguna dahil sisimulan na natin yung installation ng ating steel decking. Pero bago yan, syempre, please click the link below because it's time to reserve. Yo! Diba? Ganun lang yun. Ating project na kung saan dito nakalagay yung ating steel decking. So yung steel decking na to ay may lapad na 0.982 meters na may kapal na 0.8 mm at 80,000 PSI ito, structural grade. So mapapansin nyo, dito yung interlocking niya sa kabilang side. Lapitan mo, pakuha mo, yan, di ba? Dito mag-interlock, ito yung female at ito yung male. Ito yung male, ito yung female. Simple lang yan. Yung female, yung nasa baba, yung papatong sa female ay male. Di ba? O yan, syempre kasi female at saka male. Patong ba? Di ba? Parang anak ba? Patong lang. So yun. At saka meron itong mga groove. Yung side na to may groove. Yan. Groove. Anong purpose ito? Pakita mo, dali. Para makita nila. Ito yun. Ito yung groove. Ito yung, actually, yung term dito talaga ay hindi groove. So, ang tawag dito ay stamping. May mga stamp yan. Ang purpose kasi yan, dito kakapit yung concrete. Para may kakapitan yung concrete natin. So, magkabilaan niya mayroong stamping. At saka itong rib na to, itong dalawang rib na to, pampatibay yan. Diba? Para hindi siya mag-dent or prone to deflection. Kasi normally, pag walang mga ganyan na pampatibay, nagde-deflect yung steel decking. Lalo-lalo na pag yung shoring niya ay malalayo. So, ang minimum shoring nito, pag ito yung ginamit natin, at least 1 meter na 8 basa, make sure 80,000 PSI. Pero normally, yung iba ang ginagawa ay 0.6 at saka 0.3 meters. Pero sobrang dami ng tukod yun. Kaya nga tayo nag-steel decking para makatipid tayo sa shoring. Kaya mapapanood yun yung previous video ko. Para makatipid tayo, gumamit tayo ng steel decking. Ang linis ng job site nyo. Tara dito tayo. Ang linis ng job site. Hi kuya, pwede pa sakay? Sakay umakyat. Dito, yung welder natin. Kuya, kaway ka, dali, kaway. Ayan. So, ayan, ready na installation yung ating steel decking. Nakita nyo naman, di ba? So, ito yung shoring na sinasabi ko. Ito. Ito yung shoring. So, yung distance yan is 1 meter to. 1 meter. Tapos ito, 0.5 magkabilaan kasi binalanse lang nila yan. Pero, safe na safe yan for installation of our steel decking. Yung project na to ay 3 palapag sa taas roofing na yan. Pero may mga part dito na open. Ito open to, open. Tapos yun, opening din yun. Dalawa pala yung opening nito. Tapos merong ditong part na may curve. Kung hindi ako nagkakamali kasi ito yung lobby ng hotel resorts kasi itong ginagawa dito. Ang ganda na baka-building, di ba? I-beam yung ginamit. Mas mabilis to matapos kasi I-beam. So nasa second floor tayo ngayon. Yung part na yun, yung dun sa dulo, yun yung garahe. Yun yung una nating kakabitan ng steel decking. Ang laki ng I-beam, grabe. Ang tibay ng hotel na to. Napakatibay, promise. I promise you that. So, abangan nyo pag natapos to. Huwag nyo akong gagayahin ha. Kasi ako ay sanay na to. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng safety talaga. So, kailangan meron tayong full body harness. Yun nga lang, wala tayong pagkakapitan ng ating full body harness. Walang lifeline. Pero clear naman yung baba na paglalapagan natin. Pag tayo ay nahulog accidentally. Pero hindi yan. Very safe. You know, ready na for installation ng ating steel decking. Clear na yung ating shoring. Ito yung tawag dito ay shoring. Ito yung sasabi kong shoring. Yan. Shoring to. So, ready na siya.
kabitan ng steel decking. So abangan nyo sa next video namin dahil i-update ko kayo sa installation ng ating steel decking at after ma-install ng ating steel decking, yung buhos niya, papakita rin namin mismo sa inyo yan. So yun, di ba? Kitang-kita nyo yan. Kabuuan na yan. Yan yung second floor. Nalalatagan natin ng ating steel decking. Ready na siya for installation ng ating steel decking kasi pati yung mga shoring niya ay okay. Di ba? At saka, yung mga I-beam natin naka-full weld na rin. Full weld na siya. Full weld. So naka-full weld na talaga siya. Palang I-beam na to, ang laki no? Sobra. Pag natapos to, ang ganda ng view. Pero full weld na lang yung third floor natin. Kasi after natin ito malatagan, after nito mabuhusan, next na nalalatagan natin ng steel decking yung sa taas. So abangan nyo na lang yung next video namin for that. Siguro babalik tayo dito pag natapos na latagan. Not sure kung may papakita ko pa yung video na naglalatag tayo ng steel decking. Pero as much as possible, pipilitin natin makakuha tayo. 'Di ba? Pero tingin ko kayang-kaya ito latagan ng mga 3 or 4 na araw. Pag nakakit na natin yung ating steel decking, so pwedeng-pwede na tayo maglatag. Diba? Yun. Abangan nyo lang yan, yung video yan. And then, mabilis lang to. Sobrang bilis lang ito. Promise. Mag-welding na lang yung dulo niyan tapos maglalagay tayo ng stud bolt. So, stud ang tawag doon. Yung purpose ng stud na yon ay para hindi siya pag nagkaroon ng earthquake, hindi mag-move yung ating steel decking. Hindi mahuhulog sa beam. Yun yung purpose nun. Okay? Yan si Foreman. Foreman Raful. Eto, may steel decking para to dito pero pwede na natin i-apply sa taas. Ayan, pwede natin i-apply. Ilang floor ba to? Second, third floor, tapos roofing. Yung roofing kasi nila yung framing ginawang I-beam na rin yan. Pero baka gagawin ding roof deck yung taas. Para mas maganda kasi yung view. At saka resorts kasi to kaya mas maganda tingin ko. Yung part na yun dun yata swimming pool dun. Hotel to eh. Hotel and convention. Yung kabila. Mag-operate yung resorts. Sabahan nyo na lang yan. Diba? Hindi akin to. Sa client ko. Actually, ganito rin tayo pa magdugtong tayo ng purlins. Ito oh. Ito. Yan yung cut. Makikita mo dyan yung cut. Yung cut niya oh. Yan. Ganyan yung cut niya. Pag nagdudugtong ng I-beam at saka C-purlins, ganyan yung ginagawa namin. Dapat ganyan yung proper na pagdudugtong. Mas matibay. Kaysa yung dugtong na ganyan lang. Walang tibay yan kasi pwedeng bumigay yan. Unlike pag may nakakat na ganyan. Ayan ah, diba? Tibay. Tibay. Nakaganyan lang sa tibay lang yan. So yun, that's end for my video. And I hope nagustuhan yung video nito. Please give me a like and comment down below kung meron kayong katanungan. At sisikapin yung sagutin yan. Again, I'm Paul Castillo of Caspa Roofing. At lagi nang tatandaan, umulan man, umaraw at bumagyo, ang Caspa Roofing ay laging nandyan. Safety is your life. See you in my next video. Oops, may nakalimutan tayo. Please don't forget to subscribe. Bye!